أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kadalasan, iniisip natin na ang mga banal na kasulatan puno yan ng mga batas at propesiya. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa pinakamahalagang kabanata sa Quran ay umiikot pala sa kwento ng isang pamilya? Ito nga ang Sura Al-Imran. At hindi to basta-bastang kwento . Ito'y isang salaysay na puno ng aral, pananampalataya, mga himala at pagkakaisa. Kaya halika, samahan niyo akong silipin ng kanilang napaka-espesyal na kwento. So, yun nga yung malaking tanong, 'di ba? Sa dami ng pwedeng pag-usapan, bakit kwento ng isang pamilya ang naging sentro ng isang buong kabanata? Ano bang meron sa pamilya ni Imran na naging pundasyon ng napakaraming aral? Yan ang aalamin natin, kung paano ang kwento ng kanilang lahi ay naging daluyan ng mga pinakamahalagang mensahe ng pananampalataya. Okay, so etong magiging flow ng usapan natin. Unahin muna natin yung theological na pundasyon ng sura, tapos sisiriin na natin ang kwento ng pamilya ni Imran at yung mga himalang nangyari sa kanila. Mula doon, titingnan natin yung panawagan para sa pagkakaisa at, syempre, tatapusin natin sa mga aral tungkol sa katatagan. Game? Alright, Section 1. Bago tayo dumiretso sa kwento ng pamilya, kailangan muna nating intindihin kung baga yung user manual ng sura na to. Kasi ipinapaliwanag mismo ng kabanata kung paano natin dapat basahin at unawain yung mga salita nito. At nahati pala to sa dalawang klase. So ang sura mismo ang nagbibigay sa atin ng guide. Sinasabi nito na may mga talatang tinatawag na muhkamat. Ito, ika nga yung mga malinaw, diretsahan, mga utos at aral na pundasyon ng pananampalataya. Walang paligoy-ligoy. Pero meron ding tinatawag na mutasabihat. Ito naman yung mga mas malalim, yung mga allegorical. Yung tipong ang tunay na kahulugan, Diyos lang talagang nakakaalam. At itong CP mismo mula sa sura ang nagpapatibay niyan. Sinasabi nito na para lubos nating maintindihan ang mensahe, kailangan nating tanggapin pareho. Yung malinaw, yun ang ating gabay. At yung allegorico, parang paanyaya yan para palalalimin pa natin yung ating pananampalataya. At higit sa lahat, ang ating pagpapakumbaba. Okay, ngayon pasukin na natin ang pinakapuso ng sura, ang pamilya ni Imran. Isipin nyo, sila raw ay pinili at itinaas sa lahat ng nilalang. Kaya yung kwento nila, hindi lang yan basta-bastang salaysay. Ito mismo yung naging sasakyan, yung channel, para maihatid yung mga napakahalagang aral tungkol sa pananampalataya, pagtitiwala at mga himala. So, para malinaw sa atin kung sino-sino sila, ito yung family tree. Nandyan si Imran, yung ama, tapos yung anak niya, si Maryam o Maria sa atin. At si Maria, siya naman ang magiging ina ni Isa o Jesus. Itong tatlong henerasyon na to, sila ang bumubuo sa Al-Imran, ang pamilya ni Imran na siyang mismong pamagat ng sura. Gets? Alam nyo, ang kwento ni Maria, hindi nagsimula nung ipinanganak siya. Nagsimula to bago pa man sa isang panalangin. Isang napakataimtim na panalangin ng nanay niya. Isipin nyo, inialay na niya ang isang buhay na nasa sinapupunan pa lang bilang tanda ng kanyang buong-buong pagtitiwala sa Diyos. Pakinggan nyo to. Grabe yung lalim ng debosyon, no? Hindi pa niya alam kung lalaki o babae yung magiging anak niya, pero ipinangako na niya agad sa paglilingkod sa Diyos. Parang yung panalangin na yun na mismo ang naglatag ng landas para sa buong buhay ni Maria. Isang buhay na puro kadalisayan at pag-aalay. At mula sa napakagandang panalangin na yon, dadalhin naman tayo ng sura sa mga himala na nagsilbing tanda ng kapangyarihan ng Diyos. At dito papasok yung mga kwento ng pagsilang ni Yahya na kilala natin bilang si Juan at si Isa na si Jesus. Dito, parang ipinapakita ng sura ang dalawang himalang magkatambal. Imagine ninyo, una, si Propeta Zacarias matandang-matanda na, baog pa ang asawa, pero pinagkalooban ng anak. Tapos, si Maria naman, isang birhen, pero nagdalang tao. 'Di ba? Parehong imposible sa isip ng tao. Pero yun nga ang punto. Patunay ito ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. At ito na, yung mismong pagpapahayag kay Maria. Diretso agad, binigay ng pangalan at titulo ng magiging anak niya. Ang Mesiyas, si Isa, anak ni Maryam. Talagang binibigyang diin dito yung kakaibang katayuan niya at yung milagrosong pagsilang niya bilang isang salita mula sa kanya.
So, ano nga ba ang misyon ni Jesus ayon sa sura? Well, hindi lang siya basta isang milagrosong sanggol. Isa siyang sugo na may napakalinaw na mensahe, ang patunayan ang mga naunang kasulatan at ibalik ang mga tao sa pagsamba sa iisang Diyos. Lahat ng himala niya, kahit yung pagsasalita niya sa duyan, ay mga tanda lang para patibayin ang misyon na. Okay, so mula sa kwento ng pamilya at mga propeta, lumalawak ngayon yung scope ng sura. Ginagamit nito yung magkakaugnay na kasaysayan ng mga Hudyo, Kristiyano at Muslim para manawagan ng isang bagay na napakahalaga, ang pagkakaisa, yung paghanap ng common ground, isang salita na pwedeng magbuklod sa lahat. At ito guys, marahil isa sa mga pinakamahalagang talata pagdating sa interfaith dialogue sa buong Quran. Isipin mo, isang direktang imbitasyon sa angkan ng kasulatan sa mga kapatid nating Hudyo at Kristiyano na, hoy, magtipon tayo sa isang salitang pareho-pareho nating pinaniniwalaan at linawin natin hindi ito para burahin ang mga pagkakaiba natin tungkol ito sa paghanap ng iisang ugat kung saan tayong lahat ay nanggaling. So ano ba itong salitang magbubuklod na to? Simple lang. Ito yung pinaka-basic na prinsipyo, ang purong monoteismo, yung pagsambal sa isang Diyos at wala ng iba. Ito yung pundasyon na, ayon sa sura, pinagsasaluhan ng lahat ng propeta, mula kay Abraham hanggang kay Jesus. At ngayon, pagkatapos ng lahat ng kwento at panawagan, ibinabalik tayo ng sura sa mga practical na gabay. Kasi okay, ang ganda ng mga kwento, pero paano natin to isa sa buhay? Yun ang punto. Yung mga kwento ni Maria at Jesus, hindi lang yan para hangaan, para maging inspirasyon yan, para maging matatag tayo at magkaroon ng mabuting asal. At eto na nga, parang binibigyan tayo ng sura ng isang recipe para sa matatag na character at komunidad. Number 1, maging mapagbigay, mayaman ka man o mahirap. 2, pigilan ang galit. 3, magpatawad. At 4, humingi ng tawad. Itong 4 na to raw, parang mga haligi yan ng isang matatag na lipunan. At bilang pangwakas na paalala, sinasabi ng sura na ang tagumpay, hindi yan madali. Kailangan ito ng sabr o pagtitiis. Kailangan ng pagtitiyaga at ng patuloy na kamalayan sa presensya ng Diyos. At sa huli, yun ang buod ng mensahe. Ang pananampalataya ay hindi lang basta paniniwala, ito ay isang aktibong paglalakbay na nangangailangan ng katatagan. At dito ko kayo iiwanan ng isang tanong para pag-isipan. Sa mundo natin ngayon na, aminin na natin, puno ng pagkakahati at mga pagsubok, ano kayang aral ang puli nating makuha mula sa kwento ng pamilya ni Imran? Paano kaya natin maisasabuhay yung halimbawa nila ng pananampalataya at yung panawagan ng sura para sa pagkakaisa sa gitna ng lahat ng ating pagkakaiba? Magandang araw sa iyo. Okay, para sa usapan natin ngayon, medyo mabigat tong dala mo sa atin. Medyo. Isang buong audio recording ng Surah Al-Imran o ang pamilya ni Imran mula sa Quran. Tama. Ang goal natin, di ba, himayin to. Ano ba talaga yung mga key messages dito? Kasi parang ang interesting sa kanya, may 3 layer. 3 layer, oo. Nagsisimula sa, alam mo yun, cosmic, yung kalikasan ng Diyos. Napakalaki. Tapos biglang mag-zoom in sa isang pamilya. Napaka-personal. At pagkatapos, zoom out ulit para sa parang practical advice para sa isang buong community. So yun yung malaking tanong, no? Paano niya pinagdudugtong itong 3 magkakaibang scale na to? Magandang tanong yan. Ano yung sinulid na nag-uugnay sa cosmic, sa personal, at sa communal? At ang clue, gaya ng sinabi mo, nasa mismong pamagat. Ang pamilya ni Imran. Agad niyang sinasabi sa atin na ang puso ng kabanatang ito ay isang kwento ng pamilya. Okay. Pero hindi lang to basta kwento. Gagamitin ng teksto yung particular na kasaysayan ng pamilyang ito na pinagmulan ni na Maryam o Maria at Isa o Jesus bilang isang springboard para talakayin yung mga universal na aral tungkol sa pananampalataya, pagharap sa pagsubok, at kung paano manatiling buo bilang isang komunidad. So ayon, sundan natin yung sinulid na yan. Okay? Simulan natin sa simula. Yung cosmic part. Kasi bago pa man mabanggit ang kahit sinong tao, inilalatag muna nito yung kalikasan ng Diyos. Oo, yung pundasyon. Tapos halos agad-agad, binabanggit nito yung paghahayag ng aklat, yung Quran. At sinasabing kumpirmasyon daw ito sa mga naunang kasulatan, yung Torah at Injil o Ebanghelyo. Ano bang ibig sabihin nito? Parang sinasabi ba nitong, hey,
kami ang sequel. O iba ba yung relasyon na gusto niyang i-establish? Alam mo, mas tumpak siguro na isipin to hindi bilang sequel, kundi bilang isang Continuation. at clarification. Okay. Sinasabi niya sa audience na yung kwentong alam nyo na mula sa mga naunang propeta, iisang kwento lang yan at meron tayong pagpapatuloy. Inilalagay niya yung sarili niya sa isang mahabang tradisyon ng kapahayagan. Okay. Pero dito papasok yung para sa aking isang napaka-talinong mekanismo. Hindi lang siya nagbibigay ng informasyon, nagbibigay din siya ng parang instruction manual kung paano basahin yung informasyong yun. Dito na ba papasok yung konsepto ng dalawang klase ng talata? Yung muhkamat at saka yung... Mutashabihat. Oo. Yun nga, medyo technical pakinggan, ano? Oo, pero isipin mo na lang na ito ay isang gabay para sa responsableng pag-iisip. Okay. Sinasabi ng teksto na may mga talatang muhkamat. Ito yung mga malinaw, pundasyon, hindi mapagdedebatehan. Halimbawa, sambahin ang iisang Diyos. Diretsyo. Malinaw. Gets. Pero meron ding mga talatang mutashabihat. Ito yung mga mas simboliko, mas nangangailangan ng interpretasyon. At dito ang galing ng paalala. Nagbibigay ito ng babala sa mga taong may paglihis sa puso. Anong ginagawa nila? Ang ginagawa nila ay tumatalon agad sa mga malalabong talata para gamitin itong basehan ng sarili nilang ideya o para maghasik ng kalituhan. So parang built-in warning against confirmation bias. Exactly. Sinasabi nito, ibaba mo muna yung pundasyon mo sa malinaw na mga prinsipyo bago mo pa man subukang unawain yung mga bagay na mas talinghaga. Wow, okay. So hindi lang to basta aklat, isa rin siyang guide kung paano mag-isip ng critical, astig. So mula sa napakalaking ideyang yon, bigla na lang gaya ng sabi natin, nag-zoom in ang camera. Papunta sa isang pamilya. Oo. Bakit sila? Bakit ang pamilya ni Imran ang naging sentro ng usapan? Dahil yung kwento nila ang perpektong halimbawa ng mga prinsipyong kalalatag lang. Nagsisimula ito sa isang napaka-personal at tahimik na sandali. Yung panalangin ng asawa ni Imran. Yung iniaalay niya yung sanggol sa sinapupunan niya, di ba? O iniaalay niya sa paglilingkod sa Diyos. Mula sa isang simpleng panata, isisilang si Mariam. At dito magsisimula yung chain reaction ng mga himala na magpapakita kung paano gumagalaw ang Diyos sa buhay ng mga tao. At may isang detalye doon na laging nakakakuha ng pansin ko. Bago pa man yung malaking himala ng pagsilang ni Jesus, merong naunang maliit na himala. Alam ko na to, yung pagkain. Yon, yung pagkain na misteryosong lumalabas sa silid dasalan ni Mariam. Tuwing tatanungin siya ni Propeta Zakaria, yung tagapangalaga niya, kung saan galing, ang sagot niya mula sa Diyos. Bakit mahalaga yung detalyeng to? Kasi yung maliit na himalang yon ang nagsilbing spark. Paanong spark? Isipin mo si Zakaria, isang matanda ng propeta. Marahil tanggap na niya yung sitwasyon niya. Matanda na. Baog ang asawa. Imposible nang magkaanak. Okay, oo. Pero nung nakita niya yung paulit-ulit na pruweba ng biyaya ng Diyos sa harap niya, pagkain na galing sa wala, doon siya napaisip. Kung kaya ng Diyos na magbigay ng pagkain sa paraang di pangkaraniwan, baka kaya niya ring magbigay ng anak sa paraang di pangkaraniwan. So that small personal miracle? Fueled a huge leap of faith. Ipinapakita nito kung paano yung mga personal na karanasan natin sa biyaya ay pwedeng maging gatilyo para sa mga pinakamalalaking panalanganin sa buhay natin. At yun nga ang nangyari? Oo. Bilang sagot, ipinagkalaob sa kanya si Yahya o John the Baptist. So, parang domino effect. Yung isang himala, nagbunga ng pananampalataya, na nagbunga ng isa pang himala, at syempre, ang kasunod nito. Yung pinakasentral na kaganapan. Ang pagbisita ng mga anghel kay Mariam para ibalita ang pagsilang ni Isa. Dito, napakadetalyado ng teksto, no? Tinawag siyang isang salita mula sa kanya, ang Mesiyas. Inisa-isa yung mga himalang gagawin niya. Tama. Pero may isang parirala na laging inuulit. Sa pahintulot ng Diyos. Bakit kailangang laging idagdag yan? Napakahalaga niyan sa konteksto ng buong sura.
Ipinapakita nito na habang si Isa ay isang pambihirang nilalang na may kakayahang gumawa ng mga himala, paglikha ng ibon, pagpapagaling ng bulag. Oo, pagbuhay ng patay. Pero yung kapangyarihan ay hindi nagmumula sa kanya. Ito ay kapangyarihan na ipinahiram sa kanya ng Diyos. Para patunayan ang misyon niya. Exactly. Every single miracle is a reminder na siya ay isang sugo at ang Diyos ang ultimate source ng lahat ng kapangyarihan. Nililinaw nito yung papel niya bilang propeta, hindi bilang Diyos mismo. At para mas patibayin pa yung puntong yan, may isa pang argumentong ginagamit yung teksto, yung pagkakahambing sa pagkakalikha kay Isa at kay Adan. Oo, napakatalinaw niyan. Sinasabi na sa paningin ng Diyos, pareho lang sila. Paano naging argumento yon? Kailangan nating tandaan kung sino ang kausap ng tekstong ito, no? Direkta itong nakikipag-usap sa mga teolohiyang Kristiyano noon. Ang argumentong to napaka-brilliant. Sinasabi nito, naniniwala kayo kay Adan, di ba? Okay. Nilikha siya mula sa alabok, walang ama at walang ina. Isang salita lang mula sa Diyos, maging, at siya ay umiral. Tama. Kung kayanin niyong tanggapin ng himala ng isang taong walang ama at ina, bakit napakahirap tanggapin ng himala ng isang taong walang ama lang? Wow! Oo nga, no? It reframes the entire debate. Exactly. Ginagamit niya yung isang shared prophetic figure para i-frame yung usapan. Inilalagay nito yung pagsilang ni Isa hindi bilang isang unique event of divinity, kundi bilang isa sa mga dakilang gawa ng paglikha ng Diyos. Katulad ng paglikha sa unang tao. Katulad na katulad. Okay, that makes so much sense. Isang malinaw na theological counter-argument. So napag-usapan na natin yung cosmic principles at itong napaka-personal na kwento. Ngayon, paano to nag-transition sa pangatlong bahagi? Yung community advice. Yung pag-zoom up. Ano ang point ng lahat ng kwentong to para sa mga taong nakikinig noon na humarap sa sarili nilang mga problema? Storytelling lang ba to? O ginagamit ba yung nakaraan para turuan sila tungkol sa kasalukuyan? Eksakto, yung pangalawa. Hindi lang to para sa entertainment. Ito yung pundasyon para sa susunod na bahagi. Pagkatapos ilatag yung mga himala at kasaysayan, lumingon yung teksto sa komunidad at sinabing, okay, nakita nyo na ang kapangyarihan ng Diyos. Ngayon, paano kayo mamuhay bilang isang komunidad base dyan? Dito na direktang kinakausap yung Al-Kitab. Oo, ang kanang kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano at nananawagan para sa pagkakaisa sa isang pundasyon, yung pagsamba sa isang Diyos. Pero hindi naman ito nagpapanggap na walang problema, di ba? Kasi binabanggit din ito yung mga hindi pagkakasundo, may mga akusasyon ng pagbaluktot sa kasulatan. Pagbenta ng mga talata sa maliit na halaga. Oo, mukhang magulo yung sitwasyon. So, paano pinapayuhan ng teksto yung sarili nitong komunidad na harapin yung ganitong klase ng division? At dito makikita yung practical wisdom ng sura. Imbes na sabihing awayin niyo sila, yung solusyon na binibigay ay nakatuon sa loob. Sa sarili nila? Sa sarili nila. Ang pinakasikat na payo mula sa bahaging ito ay manangan ng mahigpit sa lubid ng Diyos, ng sama-sama, at huwag magkawatak-watak. Kumbaga, ang message ay, sa harap ng gulo sa labas, ang pinakamalakas na depensa ay yung pagkakaisa sa loob. Tama, patibayin niyo muna yung sarili ninyong community. Magkaisa kayo. At hindi lang to theoretical, kasi binabanggit din ang mga actual na karanasan, no? Tulad ng mga labanan. Nariyan yung tagumpay sa Badr? Oo, naipinapaalala bilang tulong mula sa Diyos. Pero binabanggit din yung pagkatalo, siguro tumutukoy sa labanan sa Uhud. Bakit kailangang isama yung kwento ng pagkatalo? Hindi ba't nakaka-demoralize yun? Sa tingin ko, ito yung isa sa mga pinakamakapangyarihang bahagi. Bakit? Dahil ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi magic wand na laging magbibigay ng tagumpay. Merong mga pagkakataong sila'y matatalo, mag-aalinlangan, at matutuklasan nilang may mga mapagpunwari pala sa kanilang hanay. Oo. Pero imbes na maging dahilan to ng paghina, ginagamit ng teksto yung mga karanasang to bilang parang classroom para sa moral development. Parang sinasabi na ang tunay na karakter ay hindi nahuhubog sa panahon ng tagumpay, kundi sa gitna ng paghirap. Higit pa riyan, ang pagsubok ay hindi lang para hubugin ng karakter, kundi para ilantad kung ano yung tunay na karakter na nandoon na. Okay. The hardship doesn't create the faith. It reveals who the truly faithful were all along. Proseso ito ng paglilinis, kumbaga.
At mula sa abo ng pagkatalong yun, lumalabas yung ilan sa mga pinakamagandang aral. Tulad ng, Yung paggastos para sa kapwa sa oras ng ginhawa at gipit, pagpipigil ng galit, pagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo. Sinasabi nito na yung paniniwala mo ay napatutunayan lang sa kung paano ka kumilos kapag nasasaktan ka na at natatalo. wow, ang bigat nun. Mula sa isang kwento ng pagkatalo sa isang labanan, nakarating tayo sa isang napakalalim na aral tungkol sa pagpapatawad. Talagang konektado nga lahat. Eksakto, yan yung sinulid na hinahanap natin kanina. Nagsimula sa cosmic truth, ipinakita sa personal na buhay ng isang pamilya, at ngayon ibinibigay bilang practical survival guide para sa isang komunidad. So, habang binabalikan natin ang lahat, malinaw na ang Surah Al-Imran ay higit pa sa isang koleksyon ng mga kwento, sa itong napakagandang paghahabi ng teolohiya, kasaysayan at praktikal na gabay. Tama. At kung titignan natin, yung kabuang daloy, napakatalino talaga. Mula sa napaka-espesifikong kwento ng isang pamilya, lumalawak siya patungo sa mga universal na prinsipyo ng pananampalataya, pagkaisa at katatagan. Na akma para sa kahit sino, kahit anong panahon. Oo, isang paalala na ang buhay ay isang pagsubok at ang pinakamahalagang sandata natin ay yung pagtitiis at yung patuloy na kamalayan na may presensya ng Diyos, sa tagumpay man o sa kabiguan. At nagtatapos nga ang kabanata sa isang napakalakas na panawagan na parang buod ng lahat, no? O kayong mga nananampalataya, maging matiisin, magpunyagi sa pagtitiis, manatiling matatag at alalahanin ang Diyos upang kayo ay magtagumpay. Isang paalala na yung landas ay nangangailangan ng patuloy na pagsisikap. At dito ka namin iiwanan ng isang talong para sa iyong pagninilay. Ngayong lasundan na natin ang sinulid na nag-uugnay sa cosmic, sa personal at sa communal. Anong ideya, kwento, o aral mula sa Surah Al-Imran ang pinakatumatak sa iyong isipan at bakit kaya ito ang nanatili sa iyo? Maligayang pagdating sa The Debate, ngayong araw ang pag-uusapan natin ay isang napakahalaga at komplikadong teksto mula sa Quran, ang Surah Al-Imran o ang pamilya ni Imran. Isa itong kabanata na, alam mo, puno ng mga kwento, doktrina at mga tagubilin kung paano dapat makipag-ugnayan ang mga komunidad. At dito mismo sa tekstong ito, nagmumula ang isang malalim na tanong na pagtatalunan natin. Ang Surah Al-Imran ba ay isang malawak na panawagan para sa pagkakaisa? Isang imbitasyon sa lahat ng naniniwala sa iisang Diyos na magsama-sama? O mas malinaw ba nitong iginuguhit ang isang linya na itinatak ang Islam bilang isang natatangi at kumbaga eksklusibong landas? Para sa akin, ang puso ng sura ay talagang ang panawagan sa pagkakaisa na nakaugat sa mga pundasyong parehong kinikilala ng mga tao ng aklat. Sa kabilang banda naman, oo, habang kinikilala nga ng sura ang mga naunang propeta at kasulatan, para sa akin ay mas matimbang ang pagtataguyod nito sa Islam bilang ang pinal at taning katanggap-tanggap na daan. Parang naglalatag ito ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga tumanggap sa huling kapahayagan at sa mga hindi. Ang paninindigan ko ay nagsisimula sa isang napakadirektang imbitasyon sa loob mismo ng teksto. Sa talata 64, may malinaw na panawagan sa mga tao ng aklat o ahlal kitab na magtipon sa isang karaniwang salita, isang konseptong napakapundamental, ang pagsamba lamang sa isang Diyos. Hindi ba't ito mismo ay isang pag-amin na mayroon tayong pinagsasaluhan? Hindi siya nagsisimula sa paghihiwalay, kundi sa paghahanap ng common ground. At bukod pa riyan, napakaingat ng teksto na huwag magbigay ng blanket judgment. Kinikilala nito sa talata 113 na hindi lahat ng tao ng aklat ay iisa. May partikular na pagbanggit sa isang grupo sa kanila na matuwid na binabasa ang mga kapahayagan ng Diyos sa gabi at nagpapatira pa. Ito yung pagpapakita ng pagkilala sa kabutihan nasaan man ito. At ang pinakamahalaga, idinidiin ng sura ang ideya ng pagpapatuloy. Ipinapakita nito ang isang tuloy-tuloy na linya ng kapahayagan na nagsimula pa kina Adan, Noe at sa mga pamilya ni na Abraham at Imran.
Ang mensahe ay hindi pagputol sa nakaraan, kundi pagbabalik sa iisang ugat. Magandang panimula yan, pero para sa akin, ang mga imbitasyong yan ay may kasamang napakalinaw na mga kondisyon. Kasi kung pagkakaisa lang ang layunin, bakit may mga talatang napakatindi ng dating? Halimbawa, ang talata 85, siguro yan ang isa sa pinakamalinaw na pahayag ng pagiging eksklusibo sa buong Quran. Sabi roon, sino mang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi ito kailanman tatanggapin mula sa kanya. Napakalinaw niya, di ba? Isa yang tiyak na theological na pahayag. Dagdag pa rito, ang teksto ay puno ng mga babala. May babala laban sa mga tumalikod matapos maniwala. At sa mga lalo pang lumalim sa kanilang kawalan ng pananampalataya, sinasabi na kahit ang pagsisisi nila ay hindi natatanggapin. So, ipinakita nito na may isang tiyak na landas na kapag tinalikuran mo, may malubhang kahihitnan. At hindi lang yan tungkol sa pananampalataya, kundi sa practice. Direktang pinupunahan ng sura ang ilang gawi ng mga tao ng aklat, tulad ng sinasadyang paghalo ng katotohanan sa kasinungalingan. Kung simpleng pagpapatuloy lang ito, bakit kailangang punahin? Para sa akin, malinaw na ang bagong kapahayagan ay isang kinakailangang pagwawasto. Teka, bago tayo dumako doon sa ideya ng pagwawasto, gusto kong suriin muna natin yung salitang Islam na ginamit mo. Kasi sa Arabic, ang ugat niyan, ang SLM, ay pagsuko o submission. Ngayon, kapag sinabi ng Quran sa talatang 67 na si Abraham ay hindi Hudyo o Kristiyano, kundi isang Musliman Hanifan, isang matuwid na taong sumusuko sa Diyos, sinasabi ba nitong miyembro siya ng relihiyong ipinahayag kay Propeta Muhammad? O baka naman ang tinutukoy ay ang kanyang espiritual na katayuan, na siya ay isang taong ganap na isinuko ang sarili sa Diyos. Para sa akin, iyon ang susi. Ang panawagan sa Islam ay hindi panawagan sa isang label, kundi sa isang universal na gawain ng pagsuko, ang esensya ng lahat ng tunay na pananampalataya. Sige, valid yung punto mo sa etimolohiya, pero ang konteksto ang nagdadala ng lahat, di ba? Hindi natin pwedeng kunin ng isang salita at ihiwalay sa kung paano ito ginamit sa buong kabanata. Yung mismong talata 19 na nagsasabing ang tanging reliyon sa paningin ng Diyos ay Islam, hindi yan basta lumitaw. Sinabi iyan pagkatapos mismo punahin ang pagkakahati-hati ng mga naunang komunidad. Kumbaga, ang daloy ng argumento ng teksto ay, nagkawatak-watak kayo, heto ang solusyon, itong partikular na landas na tinatawag na Islam. Ang paggamit kay Abraham bilang isang Musliman ay hindi para sabihin ng lahat ng anyo ng sumuko ay pareho-pareho. Sa aking paningin, ito ay isang rhetorical na paraan para angkinin ang pamana niya. Sinasabi nito na ang orihinal at dalisay na monoteismo niya ay ang parehong esensya na ngayon ay ganap na naisakatuparan sa formang ipinahayag kay Muhammad. Pero kung ganun kalinaw ang paghihiwalay, bakit pa mag-aabalang mag-imbita sa dialogo? Kung tapos na ang usapan, ano pang punto ng halik kayo sa isang karaniwang salita? Parang sinasabi nito na may puwang pa para sa pagkakaunawaan. At babalak ako doon sa mga babala mo kanina, yung hindi pagkuha sa mga hindi mananaming palataya bilang mga awliya o tagapagtanggol. Hindi ba't kailangan nating tingnan ang historical na sitwasyon noon? Isang bagong komunidad sa Medina, nasa gitna ng mga tensyon pampulitika. Hindi ba mas makatwirang basahin yon bilang isang strategic na paalala, isang babala laban sa mga alyansang maaring magpahina sa komunidad kaysa isang blanket rule laban sa pakikipag-ugnayan? Dahil kung kompletong paghihiwalay yan, salungat yon dun sa talata na kumikilala sa isang matuwid na grupo sa kanila. Paano mo pagtutugmayin yon? Isang talata na nagsasabing huwag silang pagkatiwala at isa pa na pumupuri sa kanila. Okay, naiintindihan ko yon. Pero yung babala laban sa pagkuha ng awliya na pwedeng isalin bilang mga kaalyado o malapit na kaibigan ay hindi lang basta practical na payo. Nagtatakda yan ng isang napakalinaw na panlipunan at theological na hangganan. Sinasabi nito kung sino ang tayo at sino ang sila. Ito ay tungkol sa pagguo ng isang natatanging identity para sa komunidad ng Muslim.
Oo, kinikilala ng teksto ang mabubuting individual sa ibang grupo pero hindi sinasabi ng talata na tama ang sistema o relihiyon nila. Kinikilala ang individual na kabutihan pero hindi nito binalidate ang kanilang teolohiya. So para sa akin, hindi yan kontradiksyon. Ang pagkilala sa isang matuwid na Kristiyano ay isang bagay. Ang pagsasabing ang Kristyanismo sa kasalukuyang anyo ay katumbas ng landas sa Quran ay ibang usapan. Diyan ako hindi sang-ayon. Kasi para sa akin, ang pagkilala sa matuwid na grupo ay sumisira sa ideya ng isang matibay na pader. Ipinapakita nito na ang sukatan sa huli ay ang individual na relasyon sa Diyos, hindi ang membership sa grupo. At dito papasok yung paulit-ulit na parirala, musaddiqan lima bayna yadehi, nagpapatunay sa kung ano ang nauna rito. Hindi ba't ito mismo ay isang signal na ang layunin ay kononekta, hindi humiwalay? Sinasabi nitong, hoy, yung librong hawak ninyo, yung Torah, yung Ebanghelyo, itong bago ay kasundo niyan. Tingnan natin ang salaysay tungkol kay Jesus o Isa sa sura na ito. Ipinakita siya bilang bahagi ng mahabang linya ng mga propeta na nagpapatunay sa Torah. Ang mensahe ng Quran sa balangkas na ito ay ang kasukdulan ng isang patuloy na kwento, hindi isang bagong simula na binubura ang lahat. Teka, hindi ako sang-ayon dyan. Dahil yung salitang pagpapatunay o musaddikan, hindi ibig sabihin yan ay basta oo, tama lahat yan. Sa konteksto dito, ang pagpapatunay ay may kasamang pagtatama. Kinukumpirma nito ang ugat pero tinatama nito ang mga sanga na lumiko. At ang Sura Al-Imran ay puno ng mga pagtatamang ito. Ang kalikasan ni Jesus ang pinakamalinaw na halimbawa. Direktang tinutugunan ng sura ang paniniwala sa kanyang pagkadiyos. Sinasabi sa talata 59, ang pagkakahalin tulad ni Jesus ay tulad ng kay Adan. Nilikha niya siya mula sa alabok. Isa itong direktang pagwawasto sa doktrinang Kristiyano. Isa pang pagwawasto ang estado ni Abraham. At may mas matindi pa, yung pagbanggit sa isang grupo na binabalugtot ang kasulatan gamit ang kanilang mga dila. Isa yang malinaw na paratang. Kaya't ang misyon ng teksto ay hindi lang magpatuloy, kundi ang maglinis, magwasto at ibalik ang mensahe sa orihinal nitong kadalisayan. At ang mismong proseso ng pagwawastong ito ang nagtatatag ng pagiging pinal ng Islam. Nakikita ko ang punto mo, pero para sa akin, ang mga tinatawag mong pagwawasto ay mas tumpak na ilarawan bilang paglilinaw mula sa perspektibo ng teksto. Ang layunin ay ibalik ang mga tao sa orihinal na monoteistikong mensahe ni Abraham na ayon sa sura ay ang pundasyon ng lahat. Ang paglilinaw sa kalikasan ni Jesus, halimbawa, ay hindi para batikusin si Jesus, kundi para igiit na ang pagsamba ay para sa Diyos lamang, isang puntong babalikan din ng imbitasyon sa karaniwang salita. Sa halip na makita ito bilang paghihiwalay, nakikita ko ito bilang pagtatangkang ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang tono ay parang magbalik tayo sa pinag-ugatan nating lahat. Hindi ba't ang salaysay ng kapanganakan ni Maria at ni Juan Bautista ay isang paraan ng pagpapakita ng malalim na respeto sa mga naunang tradisyon? Pero ang balangkas na iyon mismo ang nagtatakda ng mga tuntunin. Ang pagsasalaysay muli ay hindi neutral. Ito ay isang forma ng reinterpretation na naglalagay sa Quran sa posisyon ng autoridad, ang pinal na tagapagsalita. Kapag sinabi ng teksto na ang ilan ay nagtago ng katotohanan, sinasabi nito na ang versyon na hawak nila ay hindi na kompleto. Kaya kailangan ng isang bagong kapahayagan na siyang magiging pamantayan o furkan, tagapagbukod ng tama at mali. Ang salitang furkan mismo ay nagpapahiwatig ng paghihiwalay, hindi pagsasama-sama. At dito tayo bumabalik sa ideya na, kumbaga, para itong isang software update. Kinikilala ng version 3.0 ang version 1.0 at 2.0 pero sinasabi nito na may mga bug at security flaws sa mga naunang version at ang 3.0 na ang pinakamatatag, kompleto at tanging suportadong version. Sa kabuuan, para sa akin, bumabalik pa rin ako sa diwa ng imbitasyon na siyang nagbibigay tono sa malaking bahagi ng sura, ang pagbibigay diin sa isang karaniwang pinagugatan, ang bukas na panawagan para sa dialogo at ang malinaw na pagkilala sa mga matuwid na individual sa ibang komunidad, lahat yan ay malakas na nagmumungkahi na ang pangunahing layunin ay pag-isahin ang mga naniniwala sa iisang Diyos. At ako naman, habang kinikilala ko yung mga imbitasyong yan, hindi ko pwedeng baliwalain ang mga linyang malinaw na iginuhit ng teksto.
ang mga tahasang pagwawasto sa doktrina, ang mga tiyak na babala at ang hindi matatawarang pahayag na taing ang Islam sa partikular nitong kahulugan ang tatanggapin ng Diyos ay nagtatatag ng isang natanging, eksklusibo at pinal na landas. Lumilikha ito ng isang malinaw na pagkakaiba. Ang katotohanan na ang isang teksto ay maaring maglaman ng mga talatang sumusuporta sa magkabilang panig ng ating diskusyon ay patunay lamang sa lalim at pagiging komplikado ng material na ito. Hindi ito isang simpleng dokumento, di ba? Tama ka dyan. At ang patuloy na pagsusuri sa mga ganitong magkasalungat ngunit magkakaugnay na perspektibo ang siyang nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa. Malinaw na marami pang maaring tuklasin at pag-usapan mula sa loob ng Shura Al-Imran. Sige, sisimulan na natin. Ating pag-uusapan ngayon ang isang fast recitation ng Surah Al-Imran sa YouTube. Unang-una kong napansin, may kinalaman sa mismong bilis nito. Teka, hindi ba't yun mismo yung point? Ibig kong sabihin, fast recitation nga eh. Totoo, at doon nga papasok yung unang punto. Ang bilis ng pagkakabigkas, kahit na nagsisilbi sa layunin nito, ay maaaring hindi sinasadyang gawing patag ang buong karanasan. Okay. Nagiging sanhi siya para, mabawasan yung epekto ng mga piling talata, yung mga parting kailangan sana ng mas malalim na pagninilay. Gets ko. So, kasi dahil pare-pareho yung tulin mula simula hanggang dulo, Oo. yung mga importanteng bahagi, di ba, tulad ng kwento ni Maryam, o yung mga aral mula sa digmaan ng Uhud, Eksakto? dumadaan lang sila sa parehong bilis, parang walang emphasis. Yon, walang emphasis, nagiging isang mahabang tuloy-tuloy na agos lang lahat na parang nawawala yung opportunity para sa listener na kumonekta. Nagiging background noise na lang siya eventually, no? After 10 minutes, parang, baka hindi mo na napapansin yung sinasabi. Yun yung panganib. Kaya ang mungkahi dito ay yung paggamit ng dynamic pacing o pabago-bagong bilis. Hindi para bagalan lahat. Hindi kailangang baguhin yung buong karakter niya as mabilis. Ang idea ay maglagay lang ng maliliit na isla ng pagninilay, kumbaga. Mga isla ng pagninilay, gusto ko yan. Parang preno, pero hindi bigla. Parang bahagyang pag-angat lang ng paa sa silinyador. Okay. So, magbigay tayo ng example. Halimbawa, doon sa mga talata kung saan, inihahayag ng anghel yung balita kay Maryam. Oo. Yung idh qalatil malaikatu ya Maryam. Yun, kung doon magkakaroon ng bahagyang pagbagal o kahit halos hindi mapapansing paghinto. Nagbibigay ito ng hudyat. No? Yun. Oo. Isang hudyat na teka, pakinggan mo to, mahalaga to. Tama. At isa pa, sa mga talatang may matinding bigat sa teolohiya, tulad ng pagpapahayag ng kaisahan ng Diyos, yung Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Yan nga. Yung konting pagbagal doon, nagdadagdag ng kabanalan at bigat sa pahayag. Hindi niya sinisira yung flow. Actually, binibigyan pa niya ng structure yung flow. Tama. So yun yung una, pacing. Ngayon yung pangalawa, connected din dito. May kinalaman naman sa tono. Okay. Ang kasalukuyang tono kasi ng pagbigkas ay very consistent. Nakatuon sa technical na kawastuhan, which is very good. Napakahusay ng tajwid niya, actually. Walang duda. Pero may malaking pagkakataon na mas pagyamanin pa yung karanasan ng tagapakinig. Paano? Sa pamamagitan ng paglalapat ng banayat na pagbabago sa emosyonal na tono. Dito ako medyo nag-aalangan. Hindi ba't delikado yan? Kasi yung paglalagay ng emosyon, baka maging masyading subjective. Magandang punto yan. At yan yung karaniwang pangamba. Kaya ang susi dito ay yung salitang banayat. Hindi pag-arte? Hindi. Talagang hindi. Hindi ito madramang pag-arte. Ang suhestyon lang ay hayaan yung mismong kahulugan ng mga salita na bahagyang makulay sa boses. Okay, sige, elaborate mo pa. Kasi sa ngayon, tama ka, consistent siya. Pero dahil doon, yung tono para sa mga talata ng babala, yung walahum adhabun syadid. Oo. Halos katunog na siya nung mga talata ng habag, yung wallahu ghafurur rahim. Yun ang nangyayari. Nawawala yung pagkakaiba sa pakiramdam na dala ng bawat salita. Nagiging one-dimensional. Tama. Kaya yung suggestion, yung maliliit na pagbabago sa tono na umaayon sa kontento. Halimbawa, sa mga bersikulo ng babala.
Gamitan ng bahagyang mas matatag na tono. Mas seryoso. Oo, mas seryoso, marahil mas mababa ng kaunti para maramdaman mo yung bigat. Hindi mo kailangang sumigaw. At sa kabaliktaran, sa mga bersikulo ng awa at pagpapatawad. Mas malambot, mas mahinahong tinig. Okay. Tapos may isa pang klase ng talata. Di ba? Yung mga dua o panalangin. Yung Rabbana la tuzigh qulubana. Oo. Doon, siguro angkop yung tono ng iyala, ng pagpapakumbaba. Yung taimtim na pagsusuma mo. Exactly. Yung maliliit na pagbabagong yun ang nagbibigay buhay sa teksto. Hindi mo binabago yung teksto, binibigyan mo lang siya ng tamang kulay na nandoon na in the first place. So, pinagsama mo yung dynamic pacing at saka yung modulated tone. Grabe yung magiging epekto niyan sa overall experience ng listener. Tama. Okay, so yun ang una at pangalawa. Ngayon, para sa pangatlo. Ito ay mas practical siguro, mas technical. Sige. Bagamat ang video ay isang kompletong pagbigkas, ang kakulangan ng anumang uri ng pananda o gabay sa estruktura ay maaaring maging hadlang. Eto yung naisip ko kanina. Habang nakikinig ako parang, paano kung gusto kong balikan yung kwento ng pamilya ni Imran? Yun nga. Kailangan kong i-drag yung progress bar at hulaan kung nasaan na ako. Hindi presenta kasi yung sura bilang isang mahabang audio file na walang patid. Maganda siya for passive listening, di ba? Habang nagdadrive ka. Oo, perfect siya dun. Pero bilang isang tool sa pag-aaral o reference, medyo limitado. Parang binigyan ka ng libro na walang table of contents o walang chapter markers. Napakagandang analogy niyan. At ang maganda dito, yung solusyon ay sobrang dali lang i-implement. Hindi niya sisirain yung original intent. Paano? Gamitin lang yung mga built-in features ng YouTube para magbigay ng gabay sa navigasyon. Yung mga timestamp chapters. Oo, yun ang pinakamadali. Napakasimple lang gawin yan. Sa description box lang, ilalagay mo lang yung time code tapos yung title ng section. Halimbawa, 00.00 panimula at mga pangunahing paniniwala. Tapos, 05.10 ang kwento ng pamilya ni Imran. 18.00 mga aral mula sa lawanan sa Uhud. Ganon. Otomatiko nang gagawin ng YouTube na interactive yan sa progress bar. At bigla, yung video mo hindi na lang siya para sa passive listening, naging isang powerful study tool na rin siya. Bigla siyang naging mas user-friendly. At yan ay para sa mga taong nag-check ng description. Paano yung mga nanonood lang sa full screen? Magandang tanong yan. Diyan papasok ang isang mas eleganteng suggestion. Ano yon? Ang paglalagay ng simple at minimalistic na on-screen text. Yung text na panandali ang lumalabas. Oo. Halimbawa, pagpasok ng kwento ni Maryam, may text sa ibaba na dahan-dahang lilitaw ang kwento ni Maryam, AS, tapos dahan-dahan ding mawawala. Yun. Subtle lang, hindi nakakaistorbo. Para lang siyang isang mahinang bulong na nagsasabi sa'yo, uy, nandito na tayo sa part na to. Hindi siya nakakabawas sa kabanalan ng experience, pero nagbibigay siya ng context sa viewer. Gusto ko yan. So, pinagsasama mo yung functionality ng chapters at yung contextual guide ng on-screen text. Ang galing! So, para binurin natin yung 3 punto. Sige. Una, ang paggamit ng dynamic pacing. Ibig sabihin, bahagyang pagbagal sa mga key moments para bigyan ng diin at panatilihin ang atensyon ng nakikinig. Pangalawa, ang paglalapat ng banyayad na pagbabago sa tono. Na tumutugma sa emosyon ng teksto. Mas seryoso sa babala, mas malambot sa awa, mas mapagkumbaba sa panalangin. At pangatlo, ang pagdaragdag ng mga gabay sa navigasyon. Paggamit ng YouTube chapters at siguro yung subtle na on-screen text para gawing mas madaling i-navigate at gamitin bilang study tool yung video. Tama. Ngayon, para maging mas actionable ito, ano yung mga immediate steps na pwedeng gawin? Okay. Ito, 3 suhestyon. Una, para sa pacing, pumili lang ng isang narrative peak. Yung kwento ni Maryam, for example. Sige. Subukang i-record ulit yung part na yon, pero this time, may bahagyang pagbabagal sa mga pinakamahalagang linya. Tapos, ikumpara. Pakinggan yung pagkakaiba. Good exercise yan. Pangalawa. Para sa tono, sanay ng pagbigkas ng isang talata ng babala at isang talata ng habag ng magkasunod.
Bigyang pansin lang kung paano nagbabago yung intensyon at hayaan itong lumabas sa boses. Hindi kailangang pilitin? Hindi, hayaan lang. At panghuli, at ito ang pinakamadaling gawin, ngayon din pwede rin gawin. Ano yun? Gumawa ng listahan ng mga pangunahing tema sa sura at idagdag yun bilang timestamp chapters sa description. Within minutes, mas naging valuable na yung video. Lahat ng ito ay mga mungkahi lang para lalo pang mapaganda ang isang sura. Ang isang mahusay ng gawa. Oo, kasi yung foundation, yung technical skill, andun na. Kahanga-hanga. Ito ay pagdadagdag na lang ng layers ng ceiling at paggabay sa listener. Inaasahan naming makita ang susunod na versyon. At syempre, bukas kaming suriin itong muli kapag handa na.